Hello guys! Welcome back to my podcast. Today, ang pag-uusapan natin ay ang madalas nating naririnig kapag usaping mental health. Ito ay self-love. Kapag sinasabi nating self-love, ang madalas nasa isip natin ay magpa-massage, magpa-spa, pakulot, magpa-beauty, no? O kaya sometimes nanonood tayo ng sine or itinitreat natin ang ating sarili, binibilhan natin ng something ang ating sarili. Although, these are great. Magandang ugali yan pag usaping self-love. But these are surface level lamang. Merong mas malalim na ibig sabihin ang self-love. Ang lalim ng usaping self-love ay nakikita kung papaano mo i-treat ang sarili mo if you are in a closed door. At kung papaano ka nakikipag-usap sa sarili mo kapag ikaw ay nagkakamali. Isipin mo ito, kapag nagkakamali tayo sa ating trabaho or sa mga decisions natin sa buhay, sa utak natin laging sinasabi, ano ba naman yan, ang tanga-tanga ko. Or, isa akong failure. Lagi tayo nagsasalita o sinasabi natin sa ating sarili yung mga salita na hindi naman dapat natin or hindi natin kayang sabihin sa mga kaibigan natin. Napaka-harsh natin sa sarili natin. So paano natin ito i-fix? Kapag self-love at nagkamali tayo, isipin mo yung mga salitang sinasabi mo sa sarili mo. Masasabi mo ba yon sa iyong mga kaibigan kung sila man ang nagkamali? So siguro kailangan nating i-reframe, no? Maging mabait tayo sa ating sarili. Katulad na kung papaano natin kausapin ang ating mga kaibigan. Isang usapin about self-love na maari nating gawin ang tinatawag na boundaries. Ang mag-set tayo ng boundaries sa sarili natin. Sabi nga nila, you cannot pour from an empty cup. Isipin muna natin ang sarili natin, punuin muna natin ang ating sarili bago tayo makapagbigay sa iba. Kapag lagi nating piniplease ang ibang tao, may tanong ako ngayon sa'yo. Ikaw ba sa sarili mo, piniplease mo rin ang sarili mo? Kapag natuto kang mag-no sa mga trabaho na nakaka-drain sa'yo o nakakaubos ng iyong energy, that's self-boundary. And that is also equivalent to self-preservation. Ang self-love ay accepting na hindi mo kayang i-please ng ibang tao. Hindi mo kayang lagi nang makiusap para sa kanila. Yung bang lagi mo nalang piniplease ng ibang tao in the expense of your mental health. Paano natin masisimulan ang sinasabi nating self-love araw-araw? Number 1 is to forgive yourself in every mistakes na ginawa mo. You treat the mistakes as a lesson, hindi punishment. Number 2, protect your space. There are social media platforms that makes you drain. Pwede mo silang i-cancel ang subscription or mag-unsubscribe sa kanila para hindi laging naapektuhan ang iyong mental health. Kasi kapag lagi tayong nagpa-follow sa mga platform na yon, sometimes ito yung source ng ating insecurities. Pangatlo, sa araw-araw, lagi mong i-check ang sarili mo. Lagi mong tatanungin, ano bang kailangan ko ngayon? Kailangan ko ba ng tubig? Kailangan ko ba kumain? Or kailangan ko ba ng peace of mind? Yung oras na wala kang iniisip, hindi ka nagwo-worry. And remember, ang self-love is not a destination. It is a daily decision para sa sarili mo. It is a decision na piliin mo ang sarili mo over others. Hindi to selfish. You're just protecting yourself. Pag pinili mo ang sarili mo, ibig sabihin, nag-start ka na loving yourself. At pinoprotektahan mo ang sarili mo.